live sa radyo at online. Oras po natin, 8:05 at tayo po ay nakikinig at nanonood po sa Usapang Batas. Ayan, ako po si Rajuman, Jenny Pahilanga. Ayan, nawala yung ating intro. Sandali lang po Ayan, at syempre po, ayun, ayaw gumana na. Anyway, sige po, mamaya natin ibigay yung ating intro sa Usapang Batas. Ngayon po araw na ito ng Thursday, it's August 28. Ayan, at ayaw po kasi gumana ng ating dito sa computer. Anyway, sige po. At syempre kasama po natin sa ating Usapang Batas, sa ating attorney Rene Bueno. Partner, magandang gabi. Magandang gabi sa iyo, partner Jenny, at sa ating mga kayubi. Ayan naman. Ako, pasensya na, attorney, at hindi gumagalaw yung ating ating intro dito. Mamaya mabawi tayo. But anyway, today po is August 28, partner. Anniversary ng RMN today. It's our 73rd anniversary. Okay, so happy anniversary sa DZXL. Yes. Buong RMN, partner. Mindanao. Radio Mindanao, yes. At nagbigay nga ng mensahe yung ating chairman kanina sa ating anniversary. Ayan, at happy anniversary po. So yan, sa oras nating 8:06, partner, nandito na yung ating mga attorney Bueno, yung ating mga kayubi. Ayan, na siya naman talagang nagbibigay sa atin ng pagbati tuwing tayo ay mag-uumpisa. Ayan, nandiyan na partner sina Maylene, Shirakanzaki, Addictus Rex, hello. Ayan, kina Rose Pablo. Ayan. At partner, bago sa ating pag-uusapan, ay inaanyahan po namin kayo makibahagi sa aming programa ngayon sa Usapang Batas. Live po tayo sa DZXL News, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok po. Ayan, at syempre po sa X yung dating Twitter. Ayan, samahan niyo po kami dyan at ibahagi at i-share po yung ating programa, partner, no? Okay, so maya-maya ay ating pag-uusapan itong naging headline isang araw tungkol dito sa proposal ng ating Secretary of the Department of Transportation na kung saan gusto niyang magkaroon ng public shaming of the motorist na umaabuso daw, no? Yung palagi nagba-violate ng mga traffic laws. At tingnan natin kung ano ba ang mga batas na may kaugnayan dito sa proposal na ito ng ating Secretary of Transportation. Na for the past few months, partner, ay maingay ang kanyang pangalan dahil alam mo naman ang kanyang mga ginawang programa under the Department of Transportation. Isa to sa pinakamasipag na secretary ng ating presidente, isang cabinet member, di ba? Pero itong kanyang huling announcement ay tila baga ako'y hindi sumasang-ayon sa kanyang proposal na hiyain ng mga motoristang umabuso sa traffic laws, sapagkat ang kanyang proposal ay kapag ikaw ay umabuso at sunod-sunod na ang iyong pag-violate sa traffic rules and regulations, ikaw ay maaaring ma-subject sa public shaming. Hihiyain ka na kung saan ang iyong picture, no? Ang iyong data ay pwedeng maipaskil sa social media. Naku po. At ikaw ay talagang hihiyain upang ikaw ay magtanda, no? Ito ay isang form of parang disiplina, no? Para disiplinahin ang mga abusadong motorista. Ikaw ba, partner, or pumapayag sa ganitong klaseng proposal? Partner, hindi nga lahat ng pinopost ko sa social media account ko. Lahat more on trabaho lang, sa community. Pero pagka ganitong public shaming, ibang usapan to. Ayaw ko nito. Alam mo ba na dito ay nagkakaroon ng paglabag sa karapatan ng ating mga motorista, lalong-lalo na sa ating saligang batas na naman. Yun. Sapagkat ang bawat tao na naaakusahan ng isang krimen ay protektado ng ating saligang batas na kung saan umiiral ang prinsipyo ng presumption of innocence. Pero bago yan, partner, Attorney Bueno, ay kasama natin, mapalad tayo sa gabing ito, ang ating pong former LTO director, dito nga sa pinag-uusapan nating propose, no? Public shaming. Gusto nating malaman, attorney, with Attorney Alex Abanton, of course, ano nga ba ang, kung siya pabor din dito at
At Oo. siya ba ay sumasang-ayon sa proposal ng ating Secretary of Transportation kaugnay nitong programa na hiyain ang mga motoristang umaabuso at nilalapastangan ng traffic laws. At siya ang ating napiling interviewin sapagkat siya ay mahigit 2 dekada itong nagsilbi bilang Regional Director ng Land Transportation Office. At itong tao na to ay siya yung naging author na kung saan bago ka dapat mabigyan ng student permit na lisensya Oo. ay ikaw ay dapat dumaan sa isang seminar at isang pagsasanay. Oo. Lalo na pag may renewal ng license, kinakailangan umating ka uli ng seminar at pagsasanay upang masiguro na ang ating mga motorista at ang ating mga pedestrian, ang ating mga tumatawid sa kalsada ay ligtas. Ligtas. Eto na siya, partner. Kasama na natin sa ating linya ng komunikasyon, former LTO Director, Attorney Alex na lang, ano, Yeah, partner. Alex, si Attorney Alex. Attorney, magandang gabi po. Yeah, magandang gabi po, Attorney Rene at Radyo Banjeni na lang po. Yeah, Jenny, maraming salamat sa pag-imbita nyo at sa lahat po ng nakikinig na ating programa sa DZXL. Magandang gabi po sa Good kanilang evening lahat. yan, partner. Okay, Attorney Alex, siguro naman kayo po ay aware doon sa isang proposal na sinumite ng ating Secretary of Transportation na si Vince Dizon na kung saan gusto niyang parusahan ang mga abusadong motorista sa pamamagitan ng pagpapahiya dito kung sila ay paulit-ulit na nag-violate ng traffic laws. Kayo po ba ay sumasang-ayon sa proposal na to? Well, Attorney Rene, while the intention is good, but basically yung mga ganyang proposition, public shaming is a contrary to law for one, and it violates yung ating principles of due process, So ibig sabihin po niyan, wala sa panuntunan ng ating saligang batas or kahit sa mga umiiral na mga panuntunan, hindi lang ng LTO, Land Transportation Office, pero ang Department of Transportation na nagbibigay ng masasabi nating karampatang authority to do that. As far as LTO's rules and regulation, nakabase lang po yan dun sa mga penalties, yung pagkakandak po ng mga seminars kapag ikaw ay sabihin na natin nagkasala. Aside from paying the penalty or the fine itself, may mga accessory penalties po na nire-require, yung kailangan mong umattend ng seminar or training bago ikaw ay maalaw na kumbaga maibigay sa iyo yung lisensya mo kung ito'y sabihin na natin confiscated ng LTO. At pangalawa, meron tayong batas na umiiral, yung Republic Act 10930. Opo. Na ang sinasabi po diyan, ang binibigyan ng poder ang LTO na magkaroon ng mga inisyatibo para dun sa pagsisiguro na maging kumbaga efficient yung ating mga intervention. Ibig sabihin intervention para masiguro yung paglatag ng disiplina sa ating mga motorista, sa ating mga drivers, but in no way that you will find a provision sa mga existing laws natin that would allow the public shaming as part and parcel of the penalty. Pero partner na Attorney Bueno, Attorney Alex, magandang gabi, si Radyo Banjeni. Sinasabi niyo po na sumasa ilalim, partner, sa mga seminar ang ating mga kukuha po ng lisensya. Para maiwasan din po ito at hindi nga tayo pabor sa public proposed public shaming. Ano ba bang nasa ilalim? Konting pahapyaw lang po na impormasyon. Pagka po sumasa ilalim sa seminar, ano po yung mga ilan sa pinag-aaralan na itinuturo po ng LTO sa mga kukuha ng driver's license? Well, nung po tayo nasa LTO, normally po yan, nag-umpisa po tayo nung 2019 to 2022, nung nilatag yung bagong programa para po dun sa pagsisiguro na lahat po nung nabibigyan natin ng lisensya ay may
sapat na kaalaman sa ating mga batas trapiko. Kaya po ngayon, kung titingnan po natin, pag ikaw ay kukuha ng student permit, required ka po under the law na mag-undergo ng 8 oras or matatawag nating 2 days, 15 theoretical driving course po yan. Doon sa theoretical driving course yan dyan, Opo. bago ka makakuha ng student permit, itinuturo dyan yung ating yung ating saligang batas, yung ating Republic Act 4136, ito po yung Land Transportation Code of the Philippines, no? At meron din po tayong mga itinuturo mga defensive driving, special laws, and troubleshooting, no? So, ibig sabihin, ito yung dati-rati wala tayong ganitong requirement. Nag-umpisa lang po yung requirement na to way back in 2019. Alinsunod na rin po doon sa batas na Republic Act 10930. And then basically, sa ngayon po, kapag ikaw ay kukuha ng new non-professional driver's Opo. license, meron din po tinatawag na practical driving course. At ito po, yung magkakaroon ng pagsasanay at examination doon sa mga kumukuha ng lisensya. Kung meron na ba silang sapat na kaalaman or yung skills na tinatawag. Ito po yung sinisecure naman ng mga aplikante ng driver's license dito sa ating mga accredited na driving school. So basically, ganun po yung panuntunan. At kung aralin mo, lahat po ng mga nabanggit ko kanina, ang dami pong batas patungkol sa batas trapiko, but in no way that you will find something that would allow a department or even an agency at that to resort to a public shaming as part of its strategy to ensure traffic discipline sa ating mga motorista. Yun, partner. Okay, Attorney Alex, ipagpalagay natin na talagang ipinagpilitan ng Department of Transportation ang pagpapatupad nitong public shaming sa mga motorista. Ano sa tingin ninyo ang magiging implikasyon nito sa ating pamahalaan? Well, palagay ko merong padre, no? Red flag yan that may raise some constitutional or legal issue. At definitely maraming aangal diyan. Walang matutuwa diyan at marami namang paraan para doon sa pagsisiguro na magkaroon tayo ng sapat or tamang disiplina sa ating mga driver. Palagay ko ang kailangan nating strengthen dito yung law enforcement, yung education, yung consistency na rin doon sa pag-enforce ng ating mga batas. At meron tayong tinatawag, Jenny, yung certainty of punishment, no? Ibig sabihin, maraming maglalarong mga tinatawag nating estratehiya, pero nonetheless, pag sinabi nating public shaming yan, pwede kang makasuhan ng libel, no? That's one. Meron din tayo mga data privacy law. May mga existing cyber law din po tayo na these are all laws that protects individuals doon sa kanilang tinatawag na right to privacy or yung pagsisiguro na hindi nayuyurakan yung kanilang pangalan. Yung pala yun, partner. Malamang pag ito'y pinilit na ipatupad, malamang ay masisi na naman sa presidente ito. Well, totoo yun, Padre, no? Kasi ang mahirap po dito, napakarami na pong pinagdadaanan ng ating bansa, ang ating pamahalaan ng mga problema. Ito kung pag ito ay pinagpilitan, malamang-lamang hindi malayong mag-create na naman to ng isang, kumbaga, this may backfire, so to speak. Ibig sabihin, ang alam po natin, yung ating mga kababayan may this kind of pronouncement or if and when they will implement this, may not sit well with the public, no? Kanina lang po, pinanonood ko yung isang show na mayroong road rage na nangyari sa Cavite, no? Alam mo, halos 20 taon na po ang nakakaraan. May mga high profile po tayo ng mga road rage, pero hanggang ngayon maniwala ka hanggat sa panahon ngayon wala pa po tayong batas against road rage, no? So ibig sabihin hindi pa po siya nagiging kriminal, kaya patuloy pa rin yung mga dinadanas po natin ng mga road rage incident sa ating mga kakalsadahan.
Ayan, sana may nakikinig sa ating mga miyembro ng ating mababang kapulungan o Congress. mataas na kapulungan upang gumawa ng isang proposal para sa Kailangan sa batas siguro, nito. Attorney Bueno, doon sa mataas na kapulungan. Mahirap yung sa mababang kapulungan eh. Bakit po? Kinakapos, no? So, well, normally, mababang kapulungan at mataas na kapulungan eh. Baka naman literally, ganun ang lumalabas dito. Oo. Doon tayo sa mataas. Doon tayo sa mas mataas na Doon kapulungan. tayo sa mas mataas para sigurado tayo. Oo. Lalo pa naman, ang bilis pa naman sa social media partner, no? Attorney Alex, no? Na, Attorney Bueno, no? Na pagka nakita niyan, post agad. Oo. Well, ano yun, those are, kasi ito yung mga posting na done by an individual, no? But when it is sanctioned by a government entity, doon magkakaroon tayo ng problema because the mandate of the government is to ensure that its action must not be arbitrary, so to speak. Yes. No? And public shaming could be one of those acts pag nagkataon that would result to an arbitrary action by the government that would endanger the privacy of the public or the motorist. Privacy. Yes, partner. Okay. Yan na. So, yan, Attorney Alex, napakaliwanag po na yung paliwanag sa amin ni partner ni Attorney Bueno. Unless meron po kayong gustong, partner, may gustong mensahe pa rin si Attorney Alex. Go ahead po. Well, thank you. Maraming salamat sa pagkakataon at kay Attorney Bueno, Jenny, no, sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon. Muli sa ating mga kababayan, magandang gabi po sa kanilang lahat. Maraming salamat sa iyo, Attorney Alex Abaton, former LTO Director. Thank you po, Attorney Alex. Thank Ayan, you. good Thank evening. You. Mabuhay po kayo. Thank you po. Maraming salamat. So yun, partner, hindi rin pabor. So, being in the public service for LTO more than yan, ha? 2 decades. So, Oo. hindi din siya pabor sa public shaming na yan. Oo. At siguradong may paglabag sa saligang batas. Yun. Mas expand nga, partner, malawak sa pagdating sa batas, yung privacy, no? Oo, kasi bukod sa constitutional principles of the presumption of innocence, kasi ang bawat taong ay naharap sa isang akusasyon ay palaging sinasabi ng ating batas na palaging may presumption of innocence. Yes. 'Di ba? At itong gagawin ng LTO ng Department of Transportation na to, na public shaming, it is almost considered as parang binigyan mo na siya ng punishment without trial. Trial. Diba? So, that will run counter doon sa provision ng ating saligang batas. Pagdating do sa Data Privacy Act Ayan of 2012, malaking paglabag din ang mangyayari kung ipatutupad itong public shaming. Sapagkat ang pagkuha ng mga personal data, lalo na sensitive personal information from isang motorista ay mabigat na paglabag yan sa kanyang privacy rights. So kung ako gaganonin ako, pwede akong magkaso, partner. Pwede mong balikan ngayon ng gobyerno at madaming siguradong magbabackfire yan sa ating pamahalaan. Teka muna, partner, sino yun ba? Yung nanghuli. Halimbawa, ito, nagkaroon ng ganun na public shaming ako, yung nanghuli o direct agad ako dun sa pinaka-department? Sa departamento yan. Mismo. Depende do sa kanilang gagawing rules, no? Sa pagpapa-implement ng programa na yan. So pero sa pagkakaalam ko ay ang iyong retrato ay ipopos Mukha ko, no? sa isang social media account. Digital tayo. So definitely sa social media At saka mailalagay yan. hindi. Partner, tama kayo sa sinabi mo na nahusgahan ka na Di ba? Inusgahan ka na. Yung mga netizens pa Without naman, ang trial. bilis niyan Isang pindot mo lang sa cellphone, kumakalat sa buong mundo yan. Oo, and you cannot please everybody and they don't know the story behind. Ano ba yung talagang pinagmulan? Ano ba nangyari sa iyo yun, di Mahirap ba? yan, di ka nagpe-Facebook tapos ipinacebook ka ng mga law enforcers. Sikat. Pagpasok mo sa sa opisina mo. Yung sabi nga ng iba na nagre-reklamo tungkol sa proposal na to, ay bakit hindi yung mga may kasalanan at nangurakot doon sa flood control projects ang pagawan ng rebulto?
at ilagay yung rebulto nila kung saan madalas bumabaha. Ayan. May mga politiko, mga contractors, ayan, para yun ang shaming na dapat gawin. Oo, bakit ito ang inyong gustong Tinuunan yung i-propose? motorista, yung may ebidensya na. Sabi nila, sabi ng mga mga netizens natin. bakit hindi yung mga korap ang ilagay mo dyan na pagawa natin na rebulto? Oo. Talagang papasok pa rin sa flood control, no? Pasok sa kasi ayan, kita mo, nagpa-backfire. Hindi pa nga ini-implement. Binalik doon sa flood control. Bakit hindi yan lang gawan yung rebulto? Lagay mo sa luneta. Oo. At saka may batas nga, yung mga binanggit mo, partner, and sa paliwanag din ating former LTO Director, Attorney Alex, may tayo. Tatapakan ka batas. Oo, batas. Oo. Diba? Hindi lang batas. May mga special laws. May mga statutory laws na lalabagin ng ating pamahalaan. Parang ito na ba ang pinaka senaryo na pwede nating gawin para madisiplina ang mga motorista? Maraming paraan na hindi masasagasaan ng fundamental rights of the motorist. No, hindi yung ganitong klaseng pamamaraan na paparusahan mo sila without fair trial. Oo. Sabi ko nga kanina, there is always this presumption of innocence. No? Dapat pangalagaan mo yung privacy rights ng bawat motorista. Pero kung ito ay ipatutupad mo, yan ay maliwanag na paglabag sa saligang batas at sa mga statutory laws. Correct. Tsaka di ba, partner, sinasabi nga, ba't mo ko kinukuha na ng video? May permit ka ba sa akin? Kung hindi kita binigyan ng karapatan, Yes, di ba? Yun nga lang kinukunan ka ng cellphone, di ba? Oo. Bawal yun without your consent. Yes. Tapos post mo pa sa social Tapos media, social media. 'di ba? Sabi nga ni Kuya Chris, partner Attorney Bueno, dapat daw yung mga pasaway ng driver na sungkot sa road rage ang Yes. 'di ba? Tanggalan ng lisa. Wala pa lang batas pa, Wala pa ako. partner. Kaya Oo. nga nararapat sa ating mga mambabatas na yung road rage na yan. Ay dapat mag-propose na kayo ng batas. Hindi yung kung kailan na may puputok na naman balita na nagbarilan dyan sa gitna ng kalsada. Tsaka lang naman kayo papasikat na naman pag may trending balita na naman tungkol dyan sa mga road rage na yan. Oo. Tsaka dyan nakikita na hindi kasama yan, hindi natin itanong kay Attorney Alex, former LTO Director, kung sinasama din ba yun, partner? Ikaw, yung pagka ikaw nasa kalsada, dapat mahaba ang pasensya at PC mo. Oo, dapat mahaba ang PC mo dyan. Hindi. Tsaka huwag magdadala ng baril. Oo, yung self-control, no? Oo, nawawala kasi yung control mo kapag ikaw ay galit na at iniisip mong ikaw ay agrabyado. So kaya nga minsan may napapakinggan akong isang ads sa radyo na kung saan ay dapat magpasensya at hayaan na lamang kung sino yung nag-overtake sa'yo. Oo, na all, no? Ganun ang thinking ng mga driver, no? Mga motorista. Hindi, partner, pag nagit-gitang ka lang, bababa na Oo, nagsisigawan. Oo. Paano kung may baril yung isa? Di binuwis mo yung buhay mo dahil lang sa simpleng git-gitan sa kalye. Diba? May mga ganyang nangyayari. Magpapasensya na lamang kapag ganyang may gumigit-git sa'yo. Hayaan mo, kung sinisigawan ka, sara mo na lang yung bintana mo at paunahin mo na siya. Baka isipin mo na lamang na yung sumisigaw sa'yo, nagmumura sa'yo, ay may pinagdadaan ng malalim na problema. Ayun. Pasensya. Ganun na lang. Sabi mo sa sarili mo, pasensya ka na. Oo. Na all, Hayaan no? mo May na siya. pasensya. Oo. Kaya lang pagka minsan mainit ang ulo, partner na tapatan mo, naku, yun lang. So, ito ay may nilalabag sa ating batas, itong proposed public shaming. Na dapat yan ay hindi maipa-implement. Dahil pag yan in-implement ng ating gobyerno, hindi lang naman Department of Transportation ang tatamaan dyan. Oo. Ang sisi niya nasa presidente na naman. Kumbaga, araling munang mabuti. Araling mabuti, dalin sa legal team at tingnan kung ano yung mga potential legal challenges that may arise kung sakasakaling yan ay ipatutupad ng ating pamahalaan. Yun. Wala naman sana silang iniidolo o inspirasyon na ibang mga bansa na ganito, partner, no? Baka meron silang nakitang gano'n na, sa ibang bansa ganito, sa lugar na ganito, mukhang epektibo tong public shaming. Hindi dapat nangungopia ng mga batas sa ibang bansa sapagkat iba ang sitwasyon sa ating bansa. Iba ang ating kultura. Iba ang ating pag-iisip dito. So, hindi dapat kinokopya yan.
So dapat gumawa kayo ng original na programa, original na batas pagdating sa batas trapiko. Yun. Maganda naman at paliwanag ninyo, partner. At of course, ating panauhin si Attorney Alex kanina na may nilalabag na batas sa proposed public shaming na ito. Kung may ibang paraan. Sana hindi ituloy yan, no? Sana Oo. maliwanagan ng kaisipan ng ating mga opisyales sa Department of Transportation Oo. sapagat itong proposal na to kung sakasakaling ipatutupad ay hindi magdudulot ng resultang maganda para sa ating bansa. At saka siguro panawagan na rin namin ni partner Attorney Bueno at ng usapang batas sa mga motorista ay may kaalaman sa trapiko. Sa trapiko. Oo. Kasi yung iba kasi nakakakuha ng lisensya nang hindi naman umati ng training and seminar eh. Hanggang ngayon ba? May ganyan pa rin tayo, Oo, partner, yan ang no? isa sa dapat trabahuhin ng LTO, yung mga fixers. No, na bibigyan mo ng pera, wala ng exam. Oo. At, May higpit ngayon, di ba, partner? Sabi nga ni attorney kanina. Oo, mahigpit ngayon. Pero paminsan-minsan may lumulusot yan eh. Oo. Diba? Yun nga ang pansin natin kapag ka dapat motorista ka, araw-araw na sa biyahe ka, yung una-una partner, pasensya talaga. Yung kasamahan sa opisina ng aking bunsong anak, nung siya ay kumuha ng student license. O, student pa lang yun. Dalawa silang kumuha, co-teacher niya. Oo. Abay, nagyayabang sa kanya yung co-teacher niya na hindi na siya nag-exam. Pero nakakuha siya ng lisensya. Oh. Ay, niyayabang niya. Sabi ko doon sa anak ko, huwag mong gagayahin yan dahil siya ay lumalabag sa batas. What niya pinagyayabang na nakakuha siya ng lisensya Oo. nang hindi siya na dumadaan sa isang pagsusulit, sa isang training and seminar. At alam mo, partner, may ano yan eh, Attorney Bueno, may fallback yan eh, kung hindi ka dumaan sa ganyan eh. Kasi pag nasa kalsada ka na at hindi ka dumaan sa ganyan, hindi mo Baka alam yung eh. mga guhit na dalawang dilaw sa gitna ng kalsada, hindi niya alam kung ano ibig sabihin. Oo. Tapos nilabag niya yung rule na yon, huli ka. Correct. So, maraming disadvantages kung hindi ka susunod sa patakaran ng Land Transportation Oo, Office. yung talagang susunod ka sa Dapat kanilang... talagang Oo. sumunod no, kung ano yung pinag-uutos ng LTO pagdating sa pagkuha at renewal ng lisensya. Oo. Sumunod po tayong lahat sapagkat yan ay mapapakinabangan naman natin Oo. kung tayo ay a-attend ng seminar and training. sa Kumbaga, LTO. partner, sabi mo nga, iba na ang may alam. Iba ang may alam dahil, Oo. dahil ang may alam sa batas ay may kapangyarihan. Yun. At hindi ka mukhang aanga-anga sa kalsada, partner. Mahirap yan. Mahirap. Baka makipagtalo ka dun sa traffic enforcer na huhuli sa'yo, pareho kayong walang Alam. alam. Para diba? para kang lalakad-lakad sa gitna ng Oo. kalye na tulala. Oo. Walang naiintindihang trapiko, batas sa trapiko. Meron ako partner, nakita yung mga reporter or what yung mga content nila. Bawa ikaw nagde-drive ka partner, papapakita sa yung signage ba? Oo. Ano ibig sabihin nito? Kakamot yung driver eh. Biglang nagkakaroon ng kuto. Hindi. Yung driver. Tanong, paano ka nakapasang paano ka nagkalisensya? Alam, Diba? oo, mahirap yung ganon, no? Ako din, nagkaroon din ng personal na karanasan dyan eh. Oo. Dito sa EDSA. No? Oo. Ako'y galing sa May Krame, sa Tulay, papunta ako ng Annapolis, Green Hills, kakanan ako. Oo. Abay, nung ako'y paliko na doon sa Annapolis from EDSA, abay, hinuhuli ko ng MMDA. Oo. Swerving daw, swerving. Oo. Bawal daw lumiko doon kasi galing ako sa gitnang lane. Sabi ko, ang distansya ko is less than 200 meters. Ba't mo ko hulihin? Di ba pwede yun? Ayun, nagtatalo kami. Dumating yung highway patrol group at sinabi sa akin, ano ba violation? Sabi ko, kakanan boss ako, galing ako sa gitnang lane, papunta ako sa extreme right in order na makaliko ako doon sa Annapolis. Sabi ko, boss, di ba less than 200 meters na to? Ang sabi niya, oo. Ba't kayo hinuhuli? Hindi ko po alam doon sa tao niya. Sabi sa akin nung highway patrol group, sige sir, pasensya ka na. Nagpasensya sa akin yung police, yung highway patrol Yun group. ang halimbawa, partner. Iba pasensya na ka ang na. may alam. Sabi niya, pasensya ka na. Tapos pinagsabihan yung traffic enforcer. Paano nga ba nagiging traffic? Isa pa yan partner, na dapat ikonsidera kung nasa... Kasi, di ba, proposed body shaming. Paano kung yung traffic enforcer siyang wala alam. ding alam, tapos pinahiyahan mo yung motorista, hindi mo alam, ikaw pala yung dapat mapahiya kasi hindi tama yung pagkakahuli mo. Ayun, Hindi dapat ba? mapasailalim sa isang administratibong kaparusahan.
kapag ano. Oo. Pwede yun. Iba naman yung mga dating senador natin o mga politika na nasasangkot na Nagbibigay ng perang pamirienda. tapos yung dumaan sa ganito, yung pangalan, siya po yung dumaan eh. Oo. Express lane. Tapos pinatawag ni senador, ano ako yung dumaan doon? Oo. 'Di ba? Ayun. But shaming din ba yun? Mahirap pag matataas na politiko. Oo nga no? Kaya ingat-ingat talaga. Nagiging exemption to the rule minsan. Oo, pero ano yan partner, napaka-importante Attorney Bueno kasi araw-araw dyan tayo, yan ang ating buhay, kalsada eh. Oo, mahirap Mga Kaya motorista. sa ating mga motorista, kay may batas na, na public shaming, kay wala, dapat sa araw-araw na pagbiyahe natin, tayo po ay mag-iingat. No? Dahil buhay natin ang nakasalalay dito. Oo. Iwasan ng aksidente, iwasan ng barumbadong pagmamaneho. At alam dapat ang batas, At alamin ang batas sapagkat yan ang magsisilbing kapangyarihan ninyong lahat. yon ang pinaka-importante. Sa oras ating 8:36, pwede ba namin makita yung mga comment na ating mga kayubi? Di ko kasi makita rito, partner. Partner, isa pa sa ating pag-uusapan sa oras ating 8:36 ay kanina naibalita namin with Senator Riza Hontiveros sa bahagi ng Senado, no? Pero partner, saglit lang sabi ni Univert, corruption naman ang problema. Camera lang meron dito sa mga kalsada ng Saudi. Sa Saudi si Marian. Hi Marian, tawag po dyan, ay kamote, mine. Oo nga, attorney, camera. Camera. Oo. Minsan tinatakpan yung camera dito. Oo. Yun Sabi lang naman talaga. ni Univert, maraming aksidente kasi hindi alam ang batas. Exactly. Tsaka disiplina, partner. Walang disiplina. Oo. Disiplina, pasensya, knowledge of law, traffic law. Tanong ko lang, partner, pag ikaw nagpunta ka ng ibang bansa, bakit mas takot ka doon na gumawa ng kasalanan pagdating sa batas trapiko? Kasi alam nila mabigat ang kaparusahan. Bakit hindi ba dito sa atin sa Pilipinas? Mabigat din naman ang kaparusahan dito. Kaya lamang ang Pilipino ay medyo kulang sa disiplina minsan. Matigas ang ulo. Pero bigyan ko ng sample bago yung kay Senator Riza. Partner, medyo may mga nakakausap ako mga taxi driver or basta sa mga pampublikong sasakyan na nung nagkaroon ng NCAP, partner, medyo masabi ko na nagkaroon sila ng disiplina. Ganon. Oo. Kasi sinasabi nila, ma'am, bawal ho tayo bumaba doon na may NCAP. Baka ho ako mahuli. Unlike before, nung walang NCAP, wala eh. Kung saan-saan lang partner eh. Kumbaga, nagkaroon sila ng disiplina, ng takot na anytime pwede akong magkaroon ng, malabag ko yung batas trapiko. Maganda kung talagang meron tayong panuntunan na magbibigay ng matinding kaparusahan sa motorista, provided however, na hindi mo sasagasaan ang kanilang fundamental rights. Yun lang. O palagay mo, ganito, nahuli ko, maabuso to. O sige, 20,000 fine. Wow. Hindi wow, partner. O sino pa magbabayad din dyan? 20,000, tapos suspended ka magbiyahe, 3 months. Second offense, 6 months. Oo. Third offense, 1 year. Fourth offense, wala ka ng lisensya. Di wow. Ayos yun, partner. Mas mukhang, kaya naman pala eh. Di ba? Pero do not violate their fundamental rights. Pwede naman, Pwede partner. na. Ayun. Magigpit pero walang sasagasaang basic rights of the motorist. Correct. Araw-araw pa naman daming problema sa kalsada, no? Oo. Mga batas trapiko. Lalo na yung partner? mga nagmomotorsiklo. Nako. Araw-araw may nakikita ako nakabalentong sa gitna ng kalsada. Kasi matitikas ang ulo ng mga Hindi yun eh. nagmomotor. Partner, di ba nagdadrive? Nagulat lang ako, biglang gumagano sa... May motor pala Wala doon. silang sinusunod na rule minsan. Minsan mag-overtake galing sa kanan, minsan galing sa kaliwa. Oo, magugulat ka talaga. Ikakat ka eh. Oo, kung hindi ka partner, kung hindi ka attentive, Madami ka focus. nadidisgrasyang motorsiklo. Lalo ngayon, maulan ang mga panahon natin. Oo. Di ba? Ayan. So, yun po. Partner yon kay Senator Riza Hontiveros. Nakakulong na si Pastor, di ba? Kibuloy. Apollo Kibuloy. And now, meron ngayong, di ba, file, no, for Senator Riza. Complaint. Sa About, Ethics Committee sa Senado. Oo. At ako nga nagulat kanina sapagkat may nagsampa ng reklamo laban kay Senator Riza Hontiveros for disorderly behavior sa Ethics Committee ng ating Senado. Tatlong abogado ang nagsampa ng reklamo laban sa kanya. So ngayon, ang akusasyon ay itong si Senator Riza ay
nagpakalat ng fake news at itong isa pang akusasyon ay nagbayad daw siya ng 1 million for a false testimony coming from a person, another person, in order to testify against Apollo Pastor. Quiboloy and Duterte. So yan ngayon ang kakaharapin ng ating senadora na si Hontiveros sa Ethics Committee. Oo, ng Yan, Senado. medyo may kabihagatan yan sapagkat sinasabi sa ating saligang batas na ang Senado ay may karapatan na suspindihin o tanggalin mismo sa Senado ang kanilang miyembro on the ground of disorderly behavior. And with the concurrence of 2/3 votes of the entire members of the Senate, pwedeng tanggalin sa pagkasenador ang isang senador na napatunayang nagkaroon ng disorderly behavior na tutusin ang ibig sabihin nito you are undermining the dignity, the integrity of the Senate. Sinisira mo ang reputasyon ng Senado, kung kaya't ikaw ay nararapat na suspindihin or tanggalin sa Senado kung may katotohanan ang bintang sa nasabing senadora. Ikaw ba, Jenny, naniniwala dito? At ano ba ang palagay mo? Ito bang si senadora ay nagbayad ng 1 million sa isang testigo laban kay Apollo Quiboloy? Yeah, according to Senator Risa sa balita natin, pinabulaanan, no? So nasa kanya ngayon, partner, kung papaano niya ngayon ito patutunayan na hindi totoo. Giving her the benefit of the doubt naman. Again, partner, hanggang di pa naman napapatunayan. Meron pa naman, complaint pa lang naman ito, no? Yeah, there is sa always ethics. this presumption of innocence. Bahala ka na, Senadora, kung paano mo ito patutunayan, di ba? Oo, so haharap siya sa isang committee na pinamumunuan ng ating magiting na senador Robin Hood Padilla. Diba? Yun. So, uusisain yan. Maging sino ka man. Bahala ka ngayon dito sa committee ko. Akong mag-iimbestiga sa'yo. Yun lang. And I think naman, kaya namang patunayan. Wala namang ipapangamba ang senadora natin kung hindi naman talaga totoo, partner. Alam mo, pagkatapos ng aligasyon na si Senator Risa Hontiveros ay nagbayad, actually nagpunta siya sa NBI, di ba? Para magsampa ng reklamo doon sa pati mga vloggers niya, may nadamay dito na kung saan ay nireklamo niya sa NBI ng pagpapakalat ng mga impormasyong mali no, laban na sa kanya na idinidiin na talaga nagbayad siya ng 1 million pesos. So, pero para sa akin, mahabang proseso to eh. Kasi partner, nakakulong na si Pastor, biglang may lumitaw. Nagtataka nga ako doon sa mga nag-file ng kaso laban sa senadora sa Ethics Committee, 3 yung abogado eh. Sino kaya Mga magagandang lalaki to, partner. Mga guwapings eh. Yes, Diba? Sino kaya nagbayad sa kanila? Para magkaroon ng acceptance fee dito. Oo nga, mga Kasi abogado. high profile tong kalaban mo. Senador to. Ikaw ba Sino ang nasa likod? Sino ang nasa likod ng 3 magigiting at magagaling na tagapagtanggol? Siyempre, Sino partner. kaya? O pro bono case ba to? Yung hindi binabayaran ang isang abogado kahit na siya ay umaharap sa isang tribunal, sa isang korte, yun sa lang ang isang tanong. quasi-judicial body. So, nag-volunteer ba sila dito para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino? Yun ang anong ngayon dito. Sino Tanong. ang nasa likuran nito? Diba? Para kasuhan ang senadorang nag-iisang lumalaban para sa karapatan ng bawat Pilipino. Yun ang magandang tanong doon, Diba? ni Sino? Attorney Bueno. Yun. Pero may mangyayari kaya dito sa Ethics Committee? Dahil ang sinasabi ng saligang batas, dapat makakuha ka ng 2/3 votes. So ilan yung 2/3 ng 24 senators? That would be 16 senators voting no, to expel or to suspend the senator. The senator. 16 yan. So sino-sino yung 16 na yan na pwedeng bumoto para masuspend or ma-expel sa Senado
si Risa Hontiveros. So bilangan niya ng boto. Oo. Pero bago tayo mapunta doon sa bilangan ng boto, may proseso yan. Na Yun kung nga, saan partner. yung Oo. Ethics Committee, siyempre, alam na alam yan ni Robin Hood Padilla. Yung rules of the Senate kasi ang mag-govern dito. Oo. So titingnan niya ba, ito ba ay sufficient informed Yun and pala yung substance. sufficient. Oh, Oo. alam na alam ni Robin Hood Padilla yan. So maghaharap sila ni 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 Senator Oo. Riza. So pag-aaralan ng Tatanungin. committee yan. Oo. Sufficient ba to inform and in substance? Kapag nakitang sufficient inform and substance, then what will follow next is the investigation. Oo. Pero linawin lang natin hindi lang porket si Senator Riza po ang nasa usaping ito. Kahit sinong senador partner, no? Pagka may mga ganyang complaint, sa Ethics Committee, lahat naman talaga dadaan sa proseso. O dadaan sila Oo. sa proseso dyan. Pero nagtataka naman ako, ba't naman si Risa? Ang daming involved na politikong nababanggit na involved doon sa flood control. Ba't nauna pa si Risa? At saka- Ito'y opinion ko lamang Oo, bilang oo. isang ordinaryong mamamayan. Mhm. Maraming mga matataas din naman politiko ngayon na napagbibintangan. Oo. At may lumalabas na mga testigo at dokumento na naglilink sa kanila. Bakit hindi yun ang inuna? Oo. Mas parang usapan ito dahil nagulat no? May ganun palang May nag-file complaint. na complaint kay Oo. Senator Risa. Riza. Diba? So, sana may pantay-pantay sana ang tingin. No? Kung may nagkasala, sige, kasuhan mo sa ethics. Oo. O, ba't yung iba hindi nakakasuhan? Oo nga, partner, Diba? no? Para namang, parang hindi tama. Oo, yun naman. Anyway, kay Senator Riza ngayon. Hindi Oo. basta itong kaso na to dahil ang sabi ng ating saligang batas, pwede kang tanggalin Oo. bilang senador. Basta mapatunayan, Basta partner, napatunayan at may sapat na ebidensya. laban Yun ang sa'yo. tanong, kung meron ba sapat na ebidensya Oo. laban kay Senator Risa. Ay, bahala yung dyan. Oo, yung mga ethics, abogado. Yung abogado ethics din, di ba, committee, Sila partner? ang parang judge dito. Oo. Di ba? At yung mga abogadong nagdemanda. At kung may lalabas bang resource na Oo. person, yung magta-testimony, di ba, partner? Oh, yung may bumaligtad, di ba? Oo. Yung si Maurilio ba yun? Na Michael Maurilio. na sinasabi na di umano nga ay di ba Binayaran daw, bayaran. kaya Oo. daw tumistigo against sa Apollo Kibuloy. Malamang yun ang isa sa primary witness nitong mga abogado na to. At dapat makapagpakita din sila ng dokumento. Oo. Kasi sa atin, partner, kahit nasabi natin na nakakulong na si Pastor Kibuloy, kung may mga ganyang biglang lumitaw, na masabi, hindi, nagkaroon ng ganitong suhulan, bayaran. Ano pa rin yan, partner, sa abogado na mga katulad po ninyo, ay maipa-file pa rin ito, no? Yeah, alam mo, Attorney. pero sa husgado, kapag ikaw ay nag-testify na in favor of one person, tapos in the middle of the trial, bigla kang nag-retract, minsan binibigyan ng mas mabigat na timbang yung una mong testimonya kaysa doon sa pangalawa. Oo. Pero depende pa din sa circumstances. Pero sa kadalasan, mas mabigat yung una mong binitawang salita. Binitawan, oo. Lalong-lalo na kung ito ay suportado ng mga ebidensyang nagpapatunay na ikaw, nung unang testimonya mo, ay nagsasabi ka ng pawang katotohanan lamang. So, mabigat yung gagawin ng testigo dito na pagtestigo against Senator Risa. Kasi yung claim niya na siya ay binayaran ng 1 milyon ay pinabulaanan to ni Senator Risa. At sinabi nga na, paano kami magbabayad dyan? Mahigpit na ipinagbabawal sa Senado, sa opisina ng isang senador, na magbigay ng financial assistance. Although there is a law that provides na kung saan sinusuporta, dapat magbigay ka ng financial assistance o support sa isang testigo na katulad niyang nangyari kay Risa Hontiveros, pero ito ay hindi sumasailalim sa rules of the Senate. Ito ay sa ilalim ng Department of Justice Witness Protection
program. Oo. Para maproteksyonan mo yung testigo, bigyan mo ng financial assistance, bigyan mo ng housing, Oo, bigyan doon mo ng papasok. kung ano man yung pangangailangan niya kasi matitigil sa trabaho, lahat wala yan. Zero balance yan ngayon. So nararapat lamang na under the witness protection program ay suportahan yan. But the support should not come from the Senate. It should come from the Department of Justice. Oh, dito pala part na pumapasok ang witness protection. Oo, doon pumapasok yun sa DOJ. So, pero yung aligasyon ng testigo na to na si Maurilio ay palagay ko may hirapan siya dito kasi may dokumento yung opisina ng senadora na hindi sila nagbigay ng anumang form of assistance dahil may mga email, may mga exchange of email and even text messages ang Maurilio doon sa Senado, sa opisina. But on the side of the senator, teka muna, parang hindi ang dating sa akin, siniraan mo na ako Oh, 'di ba? Si Riza. Oo, 'di ba? Ni Senator Risa, ba't mo ko pinagbintangan ng ganyan? Sinisira mo yung aking pagkatao, reputasyon. Pwede din siya partner Mag-complain? complain para dun sa Pwede rin naman. Pero parang hindi gagawin niya ni Risa. So, siguro ang ipagtatanggol niya dyan yung kanyang opisina. Bilang isang senador. Kasi it undermines the reputation, the integrity, the credibility, no, and the dignity of the institution. And personally, hindi ko personal nakilala si Senator Riza ha. This is just my own opinion lang, personal opinion. Knowing her kasi, partner, pag nakikita ko siya sa mga Senate hearing or committee, for me ha, credible eh. Oo. For me lang. Credible naman siya as compared with the other At saka iba eh. Iba yung mga ano niya, di ba? Mga investigasyon, yung mga... Tapos biglang... Matapang tong senadora na to. Oo. Tapos matapang siya pero makita mo, mahinahon. Parang Attorney Bueno, mahinahon pero may dating eh. Di ba? Ganon yung mga gusto kong personalidad, partner. So parang for me, tas biglang may ganito ngayon na di umano, na complaint sa kanya. Pero matter of evidence to eh. Yun nga, sa evidence talaga tayo. I know that the senator has enough sufficient evidence Of course. defend the integrity of the office of the senator. The senator. Hindi yan basta-basta kikilos sa isang investigasyon na malalagay sa alanganin ng reputasyon ng opisina ng kanyang pinapasukan. Kaysa naman dun sa ibang senador na dumaan yung mga nagdaang araw, sumabit yung kanilang opisina sa ibang usapin, medyo yon, ibang usapin naman din yun, partner. Ay, mga no? best actor naman yun. Oo. Pampamas. Oo. Nataka nga ako, malayo pa yung Metro Manila Film Festival eh. May best Parang actor na. May best actor na eh. Yun lang. Ay, nako partner, masarap ang ating usapan, pero syempre, Nalulungkot na naman ako, partner. bukas uli. Uy, grabe, Friday na bukas, no? Thank God it's Friday. Oo, tapos magkikita tayo September na. Oo nga pala, katapusan na pala. Kasi sa Lunes, uno na, partner. Pwede ba din ako magpatugtog ng Jose Marichan? Oo, malamang si Jose Marichan ay nasa Facebook na. Sumisilip na naman yun. Hindi, buo na yung mukha niya, Buo partner. na. Oo, September 1. Oo. Sigurado ang lahat ng radyo at telebisyon ay maririnig na naman ng malamig na boses. Oo, ni Jose Marichan. Naku, maraming salamat, partner, sa ating mga Ang kayubi. daming nandyan, no? Thank Dami you, ng ha. text. Addictus Rex sa inyo, Cafe News Vlog. Kanzaki, kamusta na ikaw? Inuman na. Inuman. Ayan, maraming salamat. Yes, hanggang bukas, partner. Ako po si Radyo Man, Jenny Pahilanga. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Aabangan po namin ang inyong pagtangkilik sa aming programang Usapang Batas. Oras, 8:53.